Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Andito naman po tayo at usap ulit tayo. Pag-usapan natin mga kababayan, itong naglabas po ng salooban nitong si Senator Marcoleta tungkol po sa pagsabi nila na ang Minority Report ay walang ibang place kundi sa trash can o trash bin o basurahan. Ang sabi po ni Senator Marcoleta, kumbaga, paano mo masasabing basura yan kung hindi naman yata kasi binasa mga kababayan. Ang sabi ni Senator Marcoleta, abay, ang gusto ko sabihin niya sa Senado, kumbaga, doon niya sabihin, mag-privilege speech siya, doon niya sabihin para official. Kumbaga, para makapagtanong siguro siya, di ba? Ngayon mga kababayan, ang sabi niya, kung ayaw naman daw niya, ito ni Lacson, di maghanap siya ng radio station or TV station, kumbaga, di magharap daw sila. So, kumbaga, hinamon na po ni Senator Marcoleta ito. Kasi, alam mo mga kababayan, kung papakinggan natin ang sinasabi po ni Senator Marcoleta, karamihan po sa mga sinasabi niya, ayun na nga po ang hinahanap din ng taong bayan. Hindi ba sabi nila Lacson, Senator Lacson, doon siya pupunta kung saan sila dalahin ng ebidensya. Pero nakikita naman po natin mga kababayan na andyan na nga po Pwede nyo nang tanungin, lalo pa. At nabanggit din po ni Senator Marcoleta, yung kahapon in-upload ko, na di ba sinasabi ni Senator Lacson na itong si dating Yusik Trigive Olivar ay nag-drive ng ng armored van, di ba, na puno ng pera. Pagkakataon, pakinggan na po natin mga kababayan, hindi man lang, wala talaga. Di ba sabi ko pa nga sa last upload ko, talagang nag-spend sila ng oras doon sa sinasabi nilang wrong coordinate. Di ba? Doon sila nag-spend ng time. At naalala ko nga, sasabihin ni Senator Marcoleta, na sinabi na po yan ni Senator Marcoleta noon pa. Sinabi na niya. Pero wala rin namang napinansin ba nila? Kahit po nung naging chairman na po ng Blue Ribbon si Senator Lacson, wala siyang binabanggit. Paulit-ulit sinasabi ni Senator Marcoleta, mali yung report na ginamit nila, na ibinigay nila kay Presidente, sabi niya, kaya mami-misled. Ayun na nga. Di ba na-misled nga? Nasabi nila, ay hindi pala ganyan karami ang ghost project. Diba? Ito po, pakinggan na po natin siya para marami tayong matutunan muli sa kanya. At siyempre, courtesy po ito ng Net25 at salamat po. Isang linggo na po sa social media, sa mga programa sa radyo at telebisyon, yun hong isinamitin ninyong minority report doon sa flood control anomaly. Ang totoo sen, bago nga po pala, ito'y tinalaki natin parang isang buwan na po sa palatuntunan ito, hindi ko ba? Bago matapos ang taon. Na kayo ay gumawa ng isang minority report at yun nga po ang nilalaman at may mga rekomendasyon pa kayo. Maliban po sa hinamon na niya ni Senator Marcoleta na magharap na lang sila, di ba? Mayroon pa po siyang mabigat na binitiwan salita. Pakinggan natin siya mamaya. Mabigat talaga. Nagulat nga ako. Nagulat din yung dalawa. Diba? Para matigil yung mga iskandalo dyan po sa DPWH, Sen. Di po Hindi ba? nila pinapansin pagka dito natin dinidiscuss. Hindi nga. Ang ginawa namin ni SNIME, doon na Opo. lamang sa Senado. Opo. Tinabag namin yung mga inakala naming magagamit namin na pwedeng sila ang magsalita laban doon sa aming inihayag na minority report. Ayun nga, ganun na nangyari. Ganun pala yung technique. Ayun, opo. Alam mo, sa tagal na noon, December 10 pang ibinigay yan sa opisina ng Senate President. Ay mayroon na pala kayo. December pa pala, mayroon na pala sa inyo. Binasa niyo ba? Di ba? Pero ngayon lang sila nagsasalita dahil Nagpa-press con po kayo. nagpa-press con kami. Kung hindi pa pala kami nagpapa-press con, di man lang nila mabibigyan ng pansin pala. At sinabi nga, ano yung sinabi nila? Mukhang basura daw po yun at sa basurahan daw dapat ay tuloy. No. Bakit kaya niya nasabi yun, Nelson? Sa basura ang tuloy. Kasi ang sabi niya, Sen, batay sa panayam, ay nabastusan siya dun sa minority report. Unang-una, ang nagsalita din ay si Senate President Tito Soto na wala pa namang report yung committee. Wala yung pa Blue committee Ribbon report. Committee. Dapat wala munang minority report kasi parang Inuunahan nyo. Sen.
Hindi, yung sinasabi niyo na wala pa namang report ang majority committee. Aha. Pasinag natin kung bakit wala pa silang report kahit partial lang. Pero yan. Sinenda ko kay Director Direk, kung nandiyan ka, pwede bang ipalabas mo muna para makita natin? Bakit hanggang ngayon wala silang mai-submitting report kahit partial lang? Oho. Kasi diyan magsisimula ang ito ang may dahilan kung bakit nilabas na namin yung minority report. Kami na konting background. Ano ba itong minority report na ito, Sen? Sa kabatiran lang po ng ating mga Alam mo, taga-subaybay at tagapakinig. tinawag naming, lalo na ako tinawag kong minority report dahil wala pa nga silang majority report. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi nilang ang katapat niyan ay basura lang. Opo. Wala naman akong nakikita na dapat ay ituring na ito'y papunta lang sa basura. Oho. Sapagkat yung nilalaman nun, kung binasa nila, narinig ko si Senator Lacson, hindi man lang niya binasa. Hindi daw po. Hindi nga rin po niya pinasan. Tama kayo. O paano mo sasabihin ang isang report ay nauukol lang sa basura, hindi mo man lang binasa? Oho. At sinabi mo na bastusan ka dahil naglabas kami ng minority report nang hindi pa sila nakakapaglabas. Kaya gusto kong malaman, maparinig muna natin sa ating mga kababayan, Opo. bakit hindi sila makapagpalabas ng report? Para sa ganon, pagkalabas ng kanilang report, magbibigay din kami at maglalabas ng report. Bakit kami umuna at naunang gumawa ng report? Ayo. Yung minority report na yan, ang kinapalooban niya ay unang 3 pagdinig na ako pa yung chairman. Opo. So tatlo. Okay. Pagkatapos yung susunod na 3, yung si Senator Ping naman ang chairman. Okay. Pareho naman yung ginagamit ng naming mga testigo at mga resource persons. Yung ginamit namin doon ay yung mga individual na mga testimonies ng mga witnesses. Ginamit ko rin naman yung kanyang privilege speech. 2. Oho. Kung basura yung report, di basura din yung privilege speech niya. Diba? Sige. Nakapaloob ba doon? Paano niya paano niya sasabihin karapat dapat lang sa basura yon, hindi mo man lang binasa kung ano yung sinasabi ron. Diba? Di ba? Samantalang sinamarize namin kung ano-anong pinagsasabi ng mga inimbita naming mga testigo. Ano yung mga sworn statements na isinabit ng mga resource persons. Sa mga kapatid, sinamarize namin, pinag-aralang mabuti kung ano ang kanilang mga ikinontribute sa mga pagdinig na yon. At saka namin nagawa ang isang minority report. Ngayon, kaya sila parang nagsisentimiento, bakit kami inunahan ninyo? Opo. Kasi sa mga tuntunin naman namin, sabi niya, kinakailangan mauna muna yung majority report. Tama po. Oo. Ba't sila nagbigay kagad? Kaya nga gusto ko sana mapanood nyo. Ba't ba hindi natin Kaya po, okay na ba? Wala pa, saglit lang daw po. ako na lang magkukwento. Opo. Sige. Sige po, Sen. Habang inahanda nila. Tinanong kasi siya habang siya ay nagpapa-interview. Meron na po ba kayong ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee? Opo. Partial lang, sabi niya, partial. Kaya lang, may hina itong aking mga tauhan Sinabi ko sa kanila, before the December break, dapat meron na kaming maibigay na report kahit partial lang. Oh. Nakatingin lahat sa akin, tatangu-tangu lang. Oho. Kailan ba gagawin yung report na sinasabi na yan? Mahihina pala yung kanyang mga sariling tauhan. Ang mga tao, Jen, Opo. Nelson, naghahantay. Right. Nagagalit sa nangyari sa kabangbayan. Ano? Bagot na sila kung may mangyayari pa dito sa ginagawang investigasyon na yan. Oho. Pagod na sila nang kaya hintay. Galit na po kasi lalo pa parang napapansin ng taong bayan na pinaiikot-ikutan nyo lang. Di ba yung last hearing nga? Ayun, pagkakataon mo na. Senator Lacson, yung sinasabi mong nag-drive ng armored van. Nandun sa harapan mo. Wala kang sinabi. At saka yung sinasabi mong E.S. Bersamin at Adrian Bersamin, hindi mo, nasaan? Pati si Jojo Cadiz. Di ba? Na sinasabing bagman na di umano nitong si Bongbong. Nasaan sila? Bakit mo hindi tinatawag yung mga tao? Di ba? Siguro kaya ka nagagalit. Dahil nahihirapan ka, natawagin sila. Opo. Noon pa man. Kaya naisip ko, totally, ayaw niyong pansinin. Binigyan ko na yung opisina ng Senate President. Alam mo, Jen, para makatulong lang kami. Baka naman sa paggawa namin ng minority report na yun, mamotivate naman sila na gumawa na rin tayo. Opo. Hindi naman, hindi naman sarili naming opinion yun. Oho. Testimonies ng lahat ng mga inimbita namin. Mula sa mga pahayag Oho. at sa mga statements
So individual or even collective testimonies, pinagsama-sama namin, inaral, sinamarize, at doon ipinakita namin yung mga eskema na ginamit. Kung bakit nagawa nila itong mga ganito. Oho. Ano-ano ang pamamaraan na ginawa nila. Magmula sa mga allocables, sa mga leadership, yung pinagsamang bicameral committee report, yung mga unprogrammed appropriations, kung paano at kung paano ginagamit ng mga proponents at nakakakuha, yung mga allocations. Ipinesent namin doon per district kung bakit may mga distortions yung mga allocables na tinatawag. Merong isang distrito, merong 5 billion, merong 11 billion, yung party list, wala. Anong gagawin mo dyan? Paano hindi mo sasabihin na talagang at pagkatapos meron din kaming mga suggestions, may mga recommendations. Tama, opo. May mga panukalang batas na nilinya namin doon na yun ang pagsisikapan namin na isulong para sa ganun, hindi na maulit ang mga pangyayari na yan. Oh. At meron ding mga personalities na involved doon na sinasabi namin, maaari silang makasuhan sa iba't ibang mga either civil, criminal, administrative, at kung bakit. Opo. At ano-ano ang mga batas na maaari nilang nalabag. Opo. Lahat ng yan ay nakasulat doon. So, bakit sasabihin mo na Parang basura yan? pambabastos. So, sabi ito Senador, sabi ni Senador Lacson, how will I respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? Respect begets respect. How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the Blue Ribbon Committee and the entire Senate, both of which they are members? So, there is no place for the minority report but the trash bin. Yun po ang mga binanggit niya. So mukhang... Kaya, anong masasabi mo ron? Oho. Kaya binanggit kanya, parang hindi niya ata Nabasa pa. binasa man lamang. Oo nga. Anong disrespect doon? Oho. Yung bang kami makapag-ambag sa kanila? Doon sa nakita namin, sa aming palagay, eto na, Opo. ang mga lumabas. Doon sa mga ginawa naming mga pagdinig. Kasama yung ginawa niyang 3 pagdinig. Oho. Ibig ba sabihin, pati yung 3 mga pagdinig na sa kanyang pamumuno ay nangyari, Opo. pati yun ay kasama sa basura? Paano ano yung disrespect doon? Yun ang hindi ko masyadong makuha sa kanya. Paano magkakaroon ng pambabastos doon? Ito na present. Okay na rin po yung video. Sige, i-play natin para ho sa kabatiran ng ating mga kababayan. Sige po. Pero may partial report na ba? Dinadraft. Mahina itong mga staff ko. Sabi ko, before mag-break noong December, tapusin nila eh. Ngayon wala pa. Wala, nakatingin lang sa akin, walang tumatango. Oh. Ayun pala. Sa liwanag ng pangyayari na yun na sinabi niya, tinatanong siya kung meron na silang partial report. Oo. Dinadrap na raw. Dinadrap na raw. At ang pangako nila, sa pamagitan ng kanyang mga staff, bago mag-break ang December, sabi niya, makakapagpalabas sila. Opo. Okay na magsabi, meron ba? Inamin niya, pati yung sarili niyang mga tauhan, puro mahihina. Okay, kailan kayo maglalabas? Oho. Nelson, Jen, Opo. tingnan mo nangyari sa Kapangbayan. Nilimas. Oho. Ang tao nagagalit. Ang puot ay namumuo sa kanilang mga dibdib. Naghihintay, bagot na bagot. Parang wala na silang pag-asa na may mangyayari sa pagdinig. Yeah. Pero saan ito pong presko niya ito? Pagkatapos po ng presko niya, Senadora Amy, unoon pa po itong presko niya ito. Bago pa yan bago mag-December break ang Ay, ito sinasabi. pala. Okay. Kaya ko pinalalabas ito. Opo. Partial nga lang ang hinihingi sa kanila eh. Oho. So last year pa pala itong video ito, yung tanong sa kanya. O, ikaw naman kasasabi niya lang, before December break. Opo. Oo. Akala ko nagkukwento siya na dapat yung report ay before December break. Hanggang ngayon, wala pa Hindi, rin. yung minority, iba yung sa amin. Yun na nga po, Ang oo. tinatanong siya, meron na po ba kayong report sa Blue Ribbon Committee? Dinadrop na. Oho. Partial lang. Pero wala nga. O, ang tanong ngayon, kung dinadrop at hindi nyo pati partial, hindi nyo may labas-labas, kailan ba yan? Naghihintay yung mga tao? Oho. Ano, gusto nyo lang magsawa ang tao ng kahihintay? Ayan. Para sa ganun, wala lang. Sa kasasawa ng tao, hanggang sa mawalan sila ng interes, yun ba ang patakaran? Kay SP Soto naman, Sen, itong kanyang reaksyon, sabi niya, walang naunang minority report, walang pang media. Anong silbi nun? Hindi nga maikalendar on the floor. Kahit anong committee report yan, unless I take up a plenary, ay wala yan. At the moment, it's a media report, pang media. Nilabas Tingnan mo. namin sa media. Yung mga salita kasi nilang yan eh. Kung pinansin mo at kinausap mo si Senator Marcoleta or something, di ba? December pa pala, nasa yun na yan eh. Nga gusto namin,
makapaglabas sila ng report kagad sa lalong madaling panahon. Di ba? Bakit? Kasi nga po, para sa taong bayan, di ba intay ng taong bayan na lalong nagagalit araw-araw. Lalo na't ipinapakita nila na parang wala silang interest na tanungin yung mga resource person na inimbitahan nila at yung mga iniimbita nila. Di ba? Ay nasaan sila? Cadiz nga, Jojo Cadiz. E.S. Bersamin na binanggit ninyo. Si Amina Pangandaman. Di ba? Si Adrian Bersamin. Di ba? Ang dami po na ninyong sinasabi na binanggit na nitong si Roberto Bernardo. Pero hindi niya iniimbitahan. Si Martin Romualdez, paulit-ulit. Hindi niya iniimbitahan. So kaya po, lalong nagagalit ang taong bayan. Ganun po yun eh. Oh. Sinabi ba namin pag nilabas namin yung minority report, ite-take up? Sinabi ba namin gano'n? Hindi. Sa kagustuhan lang namin na mapagsilbihan ng bayan na naghihintay, ano ba talagang nangyayari? Wala pa bang report dyan? Wala pa ba kayong may re-report sa amin? Wala kayong may uulat sa amin? Samantalang nilimas na, sinimot na ang kabangbayan. Ganyan ba? Ilang pang pagdinig ba? Ngayon, nung ginawa namin yung minority report, para sa ganun, maingganyo man lang sila. Okay. Yun ang pinakapakay nun eh. Hindi para sabihin namin, wag na kayong gumawa, ito na yung sa amin. I-take up natin sa komite, sa plenary. Wala namang may sinasabing ganun. Hindi naman pwedeng mangyari yun eh. Oo nga. So, pero siguro, ang point lang nila, Sen, ba't yung parang inunahan nyo kasi kami eh. Kami ang... Kailan nga kayo maglalabas? Ayun. Paano nyo sasabing inunahan kayo? Kailan ba kayo maglalabas? Ay, maglalabas pa ba kayo o hindi? Ayun lang. Di ba? Ayun lang, parang wala nga. No? Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang committee report, kahit partial eh. Si dating Senador Franklin Drilon, ay may komento rin dyan eh. Nag-comment din ba siya? Oo. Ang sabi naman niya, Senador Rodante Marcoleta and Amy Marcos did not follow proper Senate procedure. The report should have been submitted to the Senate Blue Ribbon Committee, which is tasked with investigating the anomalies. The procedure followed is not in accordance with the Senate procedure, and it is indeed discourteous to the Blue Ribbon Committee. Isa pa rin naman yan. Alam mo kung siguro, ay wala sa Senado, hindi ako magkukomment eh. Yun ang respeto. Yeah. Pero kung, ewan ko, baka gusto na naman kumandidato, kaya nagpipilit na namang magkomento kahit. Sinasabi ko ba na itong minority report ay nakasalig sa mga rules eh? Alam nyo kasi mga kababayan, pansinin nyo, ang tuon po ni Senator Marcoleta ay para sa bayan. Sila naman po, parang ang sabi nila, disrespect, basura here, basura there. Pero, wala silang sinasabi na okay. Hindi nga niya sinabi kung kailan ang susunod na Blue Ribbon hearing. Tapos hindi nga siya nagsasabi, okay, yung partial report, ganito na matatapos. Wala. Sige lang sila ng sige. Baka mamaya, hindi na naman sila bumalik. Diba? Kasi itong si Senator Lacson, nagsasabi talaga siya na we're winding down. Na parang dinadala na niya sa pagtatapos ng Blue Ribbon. Pero wala pa. Anong narinig natin sa kanya? Maliban sa tinira niya ng husto, yung si Sergeant Gutesa. Di ba? Kasi yung rules namin ay magbibigay ka ng concurring report or dissenting report kung tapos na yung majority report. Yes po. Ang problema namin, Wala eh. hindi namin alam, kagaya ng kanyang pagpapahayag, kung kailan ba magkakaroon ng report. Diba? Inip na ang mga tao. Kaya nga namin ginawa yon. Baka sakali, kaya hindi namin sinabit sa Blue Ribbon Committee. Lalo siyang, baka sabihin niya, lalo siyang may insulto roon. Hindi, kaya binigay namin, binigay ko sa opisina ng Senate President. Baka silang dalawa man lang mag-usap. Tahimik yun eh. Nakagawa na sila nito Ayaw mo ba na bilisan din natin? Ayun. Baka yun naman yung pakay nila kaya nila binigay. Hindi nga nila nilabas to eh. Opo. Kung talagang wala silang intensyon na liwanagin talaga at hulihin ang mastermind, ay talagang magagalit sila. Kasi na-imbyer na sila doon sa yung mga arrow na nakapoint dito kay Martin Romualdez. Totoo naman, di ba? Ulit-ulitin natin na hindi po yan magagawa ni Congressman Saldico. Mag-isa. Alam nyo yan. Alam po nyo yan. Alam nyo yan, Lacson. Di ba?
So ang layunin nyo talaga sila, ikaw lang yung kanilang attention na kayo, gumawa din ng report kasi baka makatulong itong... Kasama na, hindi, pantulong talaga yun. Kung Ayun. talagang gagawa kayo ng report, bilisan ninyo kami, nakagawa na kami. Anong masama doon kung halimbawa, binasa nila yung report? Ang problema, si Franklin Drilon, hindi rin niya binasa yan. Palagay ko. Sa bagay, Senator Ping, sinabi niya, hindi ko binasa yan. Opo. Si Senator Soto, yung kung binasa niya, sapagkat meron siyang kopya. Kasi kauna-una nagkaroon ng kopya. Opo. Bakit nyo kagad hahatulan? Sasabihin nyo para sa basura lang. Hindi nyo man lang binasa? Oho. Ang pinagkunan namin yan, hindi namin sariling haka-haka. Hindi namin sariling panukala. At saka yung huling hearing nila, talagang nagkaroon talaga ng, ano na nangyari sa inyo? 'Di ba? Yung mga banat ninyo ay puro lang sa wrong coordinate. 'Di ba? Yan ay galing sa mga taong tinawag natin, tumistigo, tumulong sa atin para linawin ang pangyayari patungkol din sa mga anomalyang pagpapatupad ng flood control projects. Oho. Pakinggan po ninyo yung sasabihin ni Senator Marcolita mamaya, mabigat. Ayun. So kung nagkaroon pa ng partial report pa lamang sana ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Senator Ping, wala sanang issue dito, Sen, no? Kasi Sana. baka makatulong pa po yung inputs ninyo. Tsaka natin masasabi ngayon, pwede naming ihambing yung ginawa namin kung yung partial report ay medyo kahit papano malapit-lapit doon sa ginawa naming pag-uulat. Oho. Oh. Alam mo, kaya sila siguro nagkakaganyan. Nung nag-press release kami, nasabi namin ni Senator Amy na parang bitin kami sa nakaraang pagdinig. opo. Nung tanungin kami ay, sabi ko bilang isa, bakit ang naging concentration, sabi ko, ay yung discrepancy sa mga coordinates. Ayun nga, 'di ba? Oho. Kako September pa ako, kung di ako nagkakamali sa pangalawang pagdinig, sinabi ko na mali lahat ang ginawa nilang pag-uulat at pag-i-input sa sumbong sa Pangulo dahil ang binigay nila ay isang application na multi-year. Oho. Meron sila akong mas accurate na pamamaraan para matukoy yung mga coordinates, yung PCMA. Yes po. Okay, meron pa silang Survey 123. September pa yun dyan. Siguro kung hindi una, pangalawa sigurong pagdinig. Natandaan ko po yun mga kababayan na sinabi nila, yung ginamit nila na report na binigay sa Pangulo ay mali. Sinabi, natandaan ko yan. Pinrobe ko na sa pagitan ng sample, 14 na sample, na magmula sa siguro mga 70 meters hanggang 400 meters ang discrepancy. Kaya layo. ako magkakaroon ng problema sa pag-iimbestiga lang. Dahil ang coordinates puro mali. Bakit nag-concentrate na naman doon? Di ba? At doon pinuprove nila na mali talaga ang coordinates. Uulitin ba na naman nila yung sinabi namin? Oho. Pagkatapos, mas marami ka ako ang dapat tinanong nila doon. Halimbawa, natatandaan ninyo, ewan ko si Nelson kung napansin niya, noong merong plenary debates ng itong 2026 budget, at tinideliberate yung DBCC budget. Yes. Babanggitin din niya yung nabanggit ko, yung upload natin kahapon tungkol kay dating Yusek Trigib Olivar. Hindi, bali, kaugnay ng budget, ang nakaharap ay yung members ng DBCC. Opo. Ito yung economic cluster. Doon niya ibinunyag na tinawagan daw siya ng pansin ng dating Yusek Bernardo ng DPWH. At di umano ay sinabi sa kanya na yung binanggit ni Saldico sa kanyang pagpapahayag sa video na 100 billion, sabing gano'n. Hindi po gano'n ang talaga nangyari. Merong 100 billion, sabi niya. Pero yung 89 billion ang nag-implement DPWH. Hindi nga napanood niya. Napansin ko namin yun. 89 billion ay inilatag ng DPWH. Yung 29 billion other agencies. Mula kanya doon sa 89 billion, sabi niya, ang hinandle ko ay parang 51 to 52 billion. Ngayon, ang porsyento doon 16%. Opo. Sinabi niya, yung 6 billion, ay yung 8 billion na 16% nung about 51 to 52 billion, binigay daw ni Yusek Bernardo kay Yusek Trigib. Oho. Yun. At si Yusek Trigib naman, binigay kay Yusek Adrian Bersamin. Doon sa kanyang pag-interpellate, sinabi niya, alam niyo kanya si Yusek Bersamin, niname drop niya lang si Pangulong Marcos. Oho. Bakit niyo natiyak na Di ba? nagkaroon pa ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee na nagkaroon ng kahit papaano ay natukoy namin na yung Yusek Bersamin ginamit ang pangalan ni Pangulong Marcos. Dito wala tayong gustong bigyan ng kasalanan. Ina-analyze lang natin. Sabi niya, diname drop lang ni Adrian Bersamin ang pangalan ni Pangulong Marcos. Sa mga tweet, inaalis niya kagad
May conclusion na. Parang may conclusion na siya na yung sinabi ni Adrian, yung sinabi ni Saldico, Saldico. na yung 100 million ay nilatag ng opisina ng Pangulo sa NEP. Sabi niya, hindi ba dapat ito yung unahin? 8 billion yun eh. Kinukwento pa niya kung paano nagbibigay. Yun daw 8 billion na yun ay diniliver sa 10 pamamaraan, sa 10 panahon, instances. Opo. Meron pang nagpupunta sila sa basement ng Diamond Hotel. Na kung saan gagamit ng parehong armor van si Trigib at saka si Bernardo. Yung isa puno. Pagkatapos magpapalit sila. Hindi ba seryosong akusasyon na conclusion na yun eh? Opo. Bakit nagharap sila? Itong huling pagdinig na to, nagharap si Trigib. Nagharap sila ni Bernardo. Tinanong ni Senador Kiko, ito nababasa ko yung sinasabi ni Bernardo, na ikaw daw binigyan niya yung 8 billion. Alam mo ang sagot ng Trigib? Hindi po totoo yan. Ganun lang kasimple. General denial. Wala nang mga sumusunod na pagtatanong. Tapos na. Ganun ba yun? Yun po yung sinasabi ko, bakit ganyan? Ha? Isinabi ni Senator Mark Lacson, kinuwento niya. Biro mo, sabi niya, yung punong-punong armored van, puno na ng pera, di ba? Tapos may isang darating, yun, na another armored van, na na walang laman, so magpapalit ng armored van. Yung mga ganun ba, wala man lang. So, kaya nag-iisip ang tao na talagang ito ay pinapahaba ninyo. Hindi nyo talagang yung malalim po yung mga tanong, yung mga tunay na mga investigador na kahit katiting na ganyan ay hindi makakalusot. Hindi eh. Parang halata mo talaga na ayaw talaga nilang makarating ito sa dapat puntahan. Ito ang pangalan ni Yusek Adrian Bersamin. Ba't di pinatawag yung Yusek pinatawag po yan, no? Yes. Paano mo ngayon mapagdudugtong lahat ito kung hindi mo tatawagin lahat? So ano yung tinawag niya? Dalawang babae nakatakip ang muka. Yan. Ang napansin nyo, Sen, bakit ang ipinatawag ay dalawang babaeng nakatakip ang... Pero doon sa punto na yun, Sen, vital kasi yung dapat statement ni Adrian eh. Di ba? Kasi siya ang nagsasabing yun daw ay sige to ganyan eh. May conclusion siya na sinasabi. Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Diba? Kapit, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya eh. Yusek Adrian, name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Ganon siya ka-precise. As if siya yung nandoon at siya yung nag-conduct ng activity na ganon. Kita niya. Yun ang pagkakapaliwanag ni Senator Lacson. Di ba? Sinabi pa nga niya, absolutely not true eh. Di ba? Kinuklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun. Correct. At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung ano. Yung sinasabi ko, Bersamin, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Yan. We always go where the evidence leads us. Di ba? Ha? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence Lead us. leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Andiyan na. Nagsabi, Adrian Bersamin, ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Diba? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't parang may kinocover ka rito? Di ba? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino yung sumasagot? Siya. Opo. Sino yung sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot na sagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, Tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O, pagkatapos sasabihin, tayo ang Di ba? may disrespect. Parang ba? Di ba? Oh. Nakita niyo yun, di ba? Paano kaya kung yung the other way around, palagyan na natin kay Diskaya, paano kung ang sagot ng sagot para kay Diskaya ay si Senator Marcoleta? Ano mararamdaman nila? Di ba? Ito ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae,
Sino po ba ang yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya Oo nga, pabagalang hindi ko siya sinasansala. Oo. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi ka ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinasinta mo pa dyan? Para ano yan? Alam na. Ang gamit lang pala nung dalawa para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari, Diba? hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Diba? Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba? O tapos, sabi ko, Mr. Chair, baka naman Pwede makita rin yung... sabi ko, parang maganda naman yung mga natin, itong mga Opo. testigo. Para makita natin yung kanilang kagandahan. Pangiti-ngiti pa siya. Hindi kasi na-commit ko sa kanila na kung tetestigo sila naman ay na gano'n din, nakiusap, natakpan ang kanilang mga mukha. Alias na nga lang daw ginamit nila, para di Kaya makilala. na alias ang ginamit para kasi pinagbigyan. Nakalimutan niya, itong isa nasa kaliwa ko, pinatanggal yung kanyang maskara. Diba? Si, ano yun, RD, pakanan. Nagre-request Opo. din na... Nagre-request din ito na takpan ng mukha. Hindi ko naman malaman kung Ayun. dinalot niya talaga yung sarili niya. Ayun nga. Ha? So, pinabakbak lahat ang ano. Oo. Ngayon- Pinagtulungan nga po kasi disrespect daw sa Senado yun eh. Kaya nga, ngayon, paano ngayong wala kaming kino-cover up? Pero yung dalawang babae naka-cover up ang mukha. Itong isa, tinanggal yung disrespect, sabi nila. Yung dalawang babae, hindi disrespect, nakiusap. Wag na po. Ano ba naman ang masama? Ang pag-uusapan lang naman pala kung sino yung nagsabi sa kanila na umalis na kayo. Ayun nga. Yung ba ay nakakatakot? Nakakulong yung kanilang itinuro eh. Oo Si nga po. Carly. Yung asawa nakakulong sa Cebu, itong lalaki nakakulong yata sa Senado hanggang ngayon. Nakakatakot ba yun? Ba't ayaw mo ipakita yung mukha mo? Na ang gusto ko naman sabihin, pinaalis po kami ni Ginoong Colonel Diskaya. O ba't kinakailangan takpan mo yung mukha mo? O by the added dramatization. Nung si Gutesa ba, pinresenta ko? Pinagtakip ko ba ng mukha? Oh. Ay, hindi ho, walang ganun. Ha? Oo. At saka halimbawa, kung tinanong si Gutesa, kayo sumagot, ano kayang reaksyon niya? O, diba? Yun nga lang pinapatay, pinakita niyo. Yun nga naman, ano? Paano kung tinatanong nila si Sergeant Gutesa ang sumasagot ay si Senator Marcoleta? Ano maiisip mo, Senator Lacson? Yan ang problema sa inyo eh. Tingnan nyo, yung isa, yung pinaglagay nyo ng takip sa muka. Why? Di ba? Tapos yung isa, hinubaran ninyo ng takip sa muka. So dapat, ano ito? Huntiveros lang? Yung di ba? Yung Oo nga. scripted daw eh. Scripted. Yung agad ang Oo, yung kagad eh. basta Oo. inyo. Oo. Oo. Meron bang sworn statement si Gutesa nung siya, nag-testify? Meron po, di ba? O yung dalawang babae, sabi niya, meron sworn statement, pero hindi niya kami binigyan. O ano yan? Kasi kung binigyan niya kami, makapagtatanong kami sa kanila. Makapag-prepare Yung dalawang kayo. babae na yun. Oo. Oo. Tingnan mo yung diferensya ngayon. Oo nga. No, No? Diba? tapos sabi nila, ano ba? Let me emphasize one point, we always go where the evidence leads us. Yes, sabi po yun. Oh. Lahat ng mga testigo, tinuturo si Martin Romualdez. Diba? Si Gutesa, tinuro siya. Sila Diskaya sa magitan ng mga ilang Congressman. congressmen na kanilang in-identify, tinuturo din si Saltico at si Martin Romualdez. Di ba? Maski sila, ang dami. Pero si Senator Lacson, paulit-ulit na sinasabing wala naman daw nakaka-implicate dito kay Martin Romualdez. Paulit-ulit niya yan. Paulit-ulit niya sinasabi. So babaliwalain mo na ang nagtuturo na kay Martin Romualdez ay yung isang chairman ng appropriation for 3 years. Tinuturo. Babaliwalain niyo yon? Si Congressman na Saldico? Na silang dikit na dikit yan. Di ba? Oh. Si Sergeant Gutesa, ano namang mapapala ni Sergeant Gutesa? Di ba? Pero gustong makatulong. Ayaw nyo. Oh. Bakit hindi niya puwersahin si Romualdez na tumestigo sa Blue Ribbon? Ang gusto ko mangyari sa susunod na paghihiring, Ayan. para tingin niya si Romualdez. Meron daw po kayong courtesy eh. Yung dalawang kapulungan. So hindi pwede Parliamentary. Parliamentary courtesy. Hindi pwede Ano pilitin. yung sa Tagalog yung parliamentary courtesy? Paggagalangan sa dalawang
Kapulungan. Dalawang kapulungan. Okay, palagay mo. Nilimas ang kabambayan ng bansa ito din. Oho. Nelson. Ano, gagamitin mo yung paggagalangan sa dalawang kapulungan. Ha, gagamitin mo yon. Ikaw na nga tinuro eh. Ang pinag-uusapan natin, mahigit na 1 trilyong piso ang ninakaw, ang nilimas sa kaban ng bayan. Pagkatapos sasabihin mo, meron tayong interparliamentary courtesy. Courtesy, oo. Siya lamang kanya ang makapagpapasya kung darating siya o hindi. Oho. Kung ako ang chairman, hindi ganun ang aking pasya. Tama? Kung kinakailangan isasabi na kita. Ayan, iyan ang kinatatakutan ninyo. Iyan ang ayaw ninyo. Yung walang sinasanto, iyan ang tunay na walang sinasanto. Hindi nyo kayang gawin kasi mukha kasing may side na kayo. And I don't know kung ang side ninyo ay para sa tao o para doon sa mga taong may kinalaman sa korupsyon sa flood control. Huwag kayong magtago at huwag mong itago sa parliamentary courtesy because nga po, ninakaw ang over 1.4 or 1 point something trillion na pera ng bayan. Di ba? Bawal na bawal yun. Huwag ninyong gamitin yan. Grabe po ang ginawa eh. Ngayon gamitin nyo yung interparliamentary courtesy. Huwag niyong gamitin yan. Bunutin ninyo kung sino ang may sala at nagnakaw at mayroong nagpadisimuno ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Again, hindi nyo pera yan. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Huwag ninyong bigyan ng pagtataguan. Diba? Anong parliamentary courtesy yung pinag-uusapan? Kaban ng bayan ang pinag-uusapan. Makakalabag ba ako? Mas mahalaga ba yung interparliamentary courtesy Correct. sa sinasabi ng saligang batas? Oho. Basahin ninyo ang saligang batas. Opo. Yung statement ng principles nakalagay dyan. Na kailangan lahat ng mga opisyalis ng gobyerno ay hindi dapat nai-involve sa corruption. Diba? Yun ang mas mataas na uri Oho. na parametrong dapat natin gamitin. Hindi interparliamentary courtesy. Hindi absolute yun eh. Doon sa saligang batas din sinasabi, yung House of Representatives sa kanyang Senado pwedeng magpatawag. Opo. Sa ngayon nga, lahat pinatatawag namin eh. Kahit na public official ka, kailangan dumating ka. Ang kaibahan nga lang, merong limited immunity yung mga members ng Congress. Tama. Oho. Okay? Oho. Ano yung limited immunity? Oho. Immunity from arrest. Aha. Pero wala kang immunity sa sabina, wala kang immunity sa patawag at sa investigation o anumang public scrutiny. Walang nakalagay sa saligang batas na ganun. O diyan sila gumagamit ng pamamaraan para sa ganun, i-cover up. Diba? Hindi totoo itong sinabi niya ito. Let me emphasize one point. Hindi totoo yung sinasabi niya. Dapat nakikinig siya ngayon. We always go where the evidence leads us. Hindi totoo. Ako na nagsasabi sa inyo. Oho. Sigurado nakikinig yan Senator Marcoleta or yung mga tauhan niya para i-report kay Senator Lacson. Pero sa totoo lang mga kababayan, siguro po yung interparliamentary courtesy ay pwede naman talaga po yun. Kung hindi ganito kagrabe, ito po ay massive corruption na ang inaakusahan ay yung House of Representatives. Karamihan ay galing sa House. So, mga kababayan, ilan na pong senador ang naipatawag ninyo? Congressman. Di ba? Ito po massive. First, sa history ng Pilipinas, ninakawan po tayo ng more than 1 trillion in just 3 years. Tapos interparliamentary courtesy, tatago kayo dyan? Ang dapat niya na halungkatin itong pinagsasabi niya. Ito, meron pa sa sinabi. Ayan o. Si Yusek Bernardo, Opo. nag-handle daw ng 5 billion para kay Secretary Bonoan. Oho. 5 billion per year. Magmula noong 2023, 2024, 2025. 5 billion. At 15% ang kinukuha. Oho. 15%. Ngayon, sa kickback na yon, 75% napupunta kay Bonoan, 25% kay Bernardo. Oho. Siya rin ang nagsabi nun eh. Nandun si Bernardo, nandun si Bonoan. Diba? Dininay din ni Bonoan. Hindi po totoo yun.
Oho. Pagka wala kang specific denial, general denial lang, Opo. that amounts to admission. Ano Ay, ba hindi yun? totoo yun. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Alin ang hindi totoo? Correct. Yung 75%? Oo. O 70% lang ang nakuha mo? Kailangan siguro i-deny mo yan specific, hindi yung general denial. Oh. Lumitaw yung Cabral Files. Nakalagay doon kung sino. Sinabi rin niya, hindi ba niya napapangkin sinasabi niya, mahilig yung magpa-interview eh. Sabi niya, at least 5 secretaries Opo, of the nabanggit. departments Diba? and USECs were beneficiaries of the allocables Ayan nga. under the Cabral Files. Ba't hindi niya ilabas? Sino ba yung mga Cabinet secretary yun? Oo nga, oo. Doon sa binabanggit ko nga sa'yo na 100 billion na sinasabi ni Saldico Oo. na ang nag-name drop ay si Adrian Bersamin. Bersamin Opo, oo. na binibigay kay Trigib. Opo. Sabi raw ni Bernardo, Trigib kunin mo na, dami na nito yung pinakamalaking single delivery is 2 billion pesos. Nandun nga doon sa armored van. Oo. Sabi raw ni Trigib, sandali lang kasi March 11, hinuhuli kayong kasi si Digong. Digong. Opo. Kaya magulo ngayon. Oho. Oh. Pero kanya itong circumstansya ito, may kinalaman pa kanya doon sa pagpapalit ng ES kaya sa Makati, may connection pa daw si yung bagong hirang na executive secretary na si Secretary Ralph Recto. Bakit hindi ipaliwanag itong mga bagay nito? Puro Diba? seryosong aligasyon ito eh. Ayun nga. Kung totoo na he always goes Where the evidence leads him. Aha. Ay bakit? Dalawang babae ang nilagay niyo ron nakatakip ang buka. Oho. Parang alayo. Kasi laging ganun sa lagi may Nawawalan suspense. ng Oh. pasensya ang tao pagka ganito eh. Lagi kasing ganyan si Senator Lacson. Di ba sabi niya, mayroong 67 na kongresista na sila pa rin ay mayroon silang sarili nilang ano bang tawag niya doon? Kongresista na kontraktor, di ba? Na maliwanag. Na sabi niya ay conflict of interest. 67. Wala po siyang pinapangalanan kahit isa. Tapos ito na naman, mayroon 5 cabinets na nagagalit nga siya. Bakit? Anong kinalaman nila dito? Pero hindi niya tinatawag. Di ba? Pambihira na yan. Layo Oo. nga, ano. Nabanggit yung 30 Tamarin. Tinatanong ko eh. Oo. Sabi ko dun sa babae, alam mo kako, si Saldico, narinig ko nung siya'y nagpapahayag niyan. Aha. Kahit na paunti-unti nga niyang nilalabas Opo, yan. sa pamamagitan ng video. Nabanggit niya yung 30 Tamarin Street na yan eh. Aha. Diyan siya nag-deliver ng 1 billion. Na ano mo yun? Narinig mo kako? Napakinggan mo ba? Napakinggan mo, napanood mo? Hindi po kanya, pero... Hindi daw nila maalala. Oo. Hindi, pero naalala ko po, meron nakapagsabi na ginamit nga po yung... Oo. Pagkatapos noon, ay siya na yung sumasagot. At yung isang babae na yung gustong sumagot, ayaw nang pasagutin yung isa. Ay, wala po kaming narinig na ganyan. Wala po kami napanood na ganyan. Hindi ba importante yung 30 Tamarin? Ayun Ito nga. pala yung 1 billion Totoo. na doon diniliver. Kasi nagtaka nga ako parang hindi nila kinala yung saldi ko eh. Kasi halos lahat nakapanood ng video eh. Nung tinatanong nyo na. Yun yung napansin namin ni Jen. Parang hindi po. Sen. Okay, samantalang si Diskaya na ituro niya. Oo. Ayun, Yun ang naging interesado sila. Oo. Samantalang sabi namin ni Jen, hindi, kung ikaw ang nakatira dun sa address, nabanggit ni Saldi ko yung address mo, magugulantang ka, Ay, di ba? usap-usapan niya, no? Usap-usapan, tsaka tatanungin ka ng mga kakilala mo. Eh, yun nga lang ayaw kanya, hindi nagbigay ng sworn statement. Hindi ako papayag na siya umupo doon at nakatakip ang mukha. Yung ba nasa rules namin na kailangan magtakip ka ng mukha? Pinag-usapan ng rules, wala sa rules daw yung pagbigay ng minority report. Yung pagtatakip ba ng mukha nasa rules? Yun ang di namin alam. Ha? Sen. Walang ganun. Walang ganun. Subukan mong gawin sa husgado yun kapag hindi ka na contempt. Hoy, tanggalin mo yan. Pasumpa-sumpa ka pang ganyan eh. Paano ka susumpa hindi ka nga kilala ng... Oo nga. O kasi may karapatan ako, ina-accuse ako eh. Yun Di ba, yun lamang pagiging sagrado ng panunumpa. Hinihiya mo eh. Ginagawa mo, binabastos mo eh. Akalain mo sumusumpa ka, nakatakip ang mukha mo. Eh kaya nung challenge siya ni Diskaya, di ba, sana makita ko rin po yung mukha. Tama lang yun eh. Di ba? Bakit ka mo? Ang pangaraniwang nagtuturo, o ba, malinis ang ano mo, ituturo mo talaga eh. Opo. Sabi ni Diskaya, ikaw kanya nagtuturo, pwede mo malaman din kung ano itsura mo, pwede tanggalin mo. Ayaw. O ano ba ito? Sabi pa niya, we laid out how this deeply rooted scheme operates with systemic precision. Ba? Ano ka? Systemic precision, Sus Mariose. Ha? It involves a network of actors. Nalaman daw nila. Namely the contractors group who collude among themselves to rig public biddings and monopolize flood control projects.
key DPWH coordinators who manage project allocations and orchestrate the collection and delivery of kickbacks. So meron siyang contractors group, meron siyang DPWH coordinator, and sabi niya, intermediaries, agents, or bagman. Pangatlo, di ba? Who received this illicit funds allegedly in behalf of their principals. Bakit yung principals wala kang tinatawag? Di ba? Ba't ang tinatawag mo yung contractors? Di At ba? ang complicit doon sa DPWH at sa kanilang mga bagman na sila yung tumatanggap in behalf of their principals. Bakit ngayon walang principal? Ni isa. Kaya nga, Senator Lacson, alam po ninyo yan, investigador kayo, dati kayong PNP chief, alam ninyo yan. Alam ninyo na lahat dapat tinatawag, hindi po yung parang namimili lang. Sabihin na natin na hindi nyo ginagawa yan, hindi kayo namimili. Yun ang sabi nyo. Pero yung nakikita po ng taong bayan ay iba. Kaya nga po lalong nagagalit. Di ba? Sana naman po, itong investigasyon na to, para sa ating lahat. Hindi po doon para sa parang mayroong pinagtatakpan. Bakit ayaw mong ilitaw si Martin Romualdez? Correct. Para matanong naman namin. Bakit hindi niya hingin yung affidavit ni Martin Romualdez na sinabit sa ICI? Para yun ang gawin naming basihan para tanungin siya. Talaga bang siya ay naniniwala sa kanyang sinabi na talagang with systematic Systematic. precision. Precision. We will follow the evidence wherever it leads us. Leads us. Totoo ba lahat to? No. Oo. Na medyo pinasaringan niya yung mga nagrarally, yung mga maiingay, yung talaga, yung mga tao kasi bagot na. Sabi ko nga sa'yo, pagod na. Nagsawa na ng kahihintay. Baka wala nang mahintay ito eh. O, sabi niya, di ba yung mga nagrarally? Opo. Kasama na kami dalawa, di ba? Oo. O, ano sabi niya? Your noise will not silence the truth. Ba, yung inyong, ba, gano'n. Neither does it provide any help in our investigation. Oh, your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Yun, ebidensya talaga makagagawa daw. So may pasaring na naman sa inyong maiingay. Kayong nagrarally. Kayong nayayamot na. Kayong naghihintay kung ano mangyayari. So ano pa sabi niya? With all that being said, as the chairman of the committee, I say to you. Ano sabi niya? Yan na. Ano sabi? What the F up? Ano po ba binanggit niya? Hindi Alam mo, na Hindi namin pinakinggan yan eh. Kasi nagpo-programa kami sen nung nangyari yan. Shut the F up. Sabi niya. Yung bago siya magsimula, nung Monday. Hindi pa niya masabi, sabi. Hindi naman. Ang sinasabi ko sa inyong dalawa, nilimas ang kabagbayan. Nakakaawa ang mga tao. Ayun nga. Puot na puot, galit na galit. Makikita mo eh. Naghihintay kung anong kahihinatnan ng pagdinig na ito. O sabi niya, partial report, before December break. Asaan? Ano talaga bang ano ito? Pinlaplano yung delay na ito? Hindi ba sinabi ko rin yan na baka parang hinihila-hila nila, pinahahaba-haba nila? Siguro hoping na makakalimutan na natin yan, magsawa na tayo dyan, bahala na, sige nakawin nyo na yan. Di ba? Kasi yun naman talaga nakikita natin eh. Kung talagang yun, gusto nilang makuha talaga to, matumbok kung sino ang namuno sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Kasi hindi po ito 1 million, 2 million, 5 million eh. Trillion po ito eh. Di po ba ninyo naano sa tainga ninyo? More than 1 trillion ang ninakaw po sa pera ng bayan. Ang ginagawa pa po dito, ginagamit po yung trillion na pera na yan para habulin yung mga political enemies, kumbaga, nila. Para mapatig yung mga tao. Para sa ganoon, mabagot na lang. At magsawa na lang hanggang sa hindi sila interesado rito. Ganun ba yung plano? Parang mukhang gano'n nga po Parang nakikita nga. natin. Bakit sasabihin niya, ito'y para sa basura lang? Alam mo ang gustong gawin niya? Yan. Sabihin niya sa Senado ito, I think he should deliver a privilege speech. And in the plenary hall, sabihin niya na ito ay para lang Sa basura. sa trash bin. Para sa ganun, meron akong panahon na Matanong kayo. sa matanong Senado siya. para maging opisyal lahat. Diba? Opo. Kaya ako lang dinidiscuss ito, dinidiscuss niya sa media. Pero mas maganda rito sa Senado. Para recorded lahat. Oo. Oo. Yun ang aking gustong gawin niya. Kung ayaw naman niya, halimbawa, pumili siya ng television station, magharap kami. Namili siya sa dalawa. Kung ayaw niya, he should shut the fuck up. Oo, di ba? Ako, diretso Sabi ko ko na na kayo. yun. Kung hindi niya madiretso ako, didiretsoin ko kayo.
Oh, ba't parang hindi kayo makasagot? Sige po, abangan natin, Sen. Kung i-call niya. Tingnan natin kung i-call niya yan. Ano ha? Mukhang natulala yung dalawa. Maganda pong pangyayari yan. At saka, Jen, pagka ganito ang issue, walang sino man ang pwede magsabing, manahimik kayo. Correct. Tama ka naman dyan, sir. Sino ba si Senator Lacson para sasabihin na tumahimik kayo? Di ba? Yun kasi hindi nyo iniisip sinasabi nyo. Akala nyo, pag dinideliver nyo kasi tapang-tapang eh. Hindi nyo naman siguro nare-realize ang impact niyan. Ang galit ng tao. Sino ka? Para magsabi sa amin, tumahimik kayo. Yung ingay ninyo ay hindi makakapag-convict. Di ba? Hindi ko pa pwedeng manahimik ang taong bayan. Pero ng taong bayan ito. Eh, kahapon, narinig nyo si Secretary John P. Cremulya. Alam mo sinabi niya si Gutesa fake? Hindi ko narinig yun. Narinig niyo po ba yun? Na sinabi na si Sergeant Gutesa is fake? Yun nga pong ginagawa nila. Ang hilig nilang i-minimize. Di ba? Paliitin ang isang bagay na pagkalaki-laki. Gusto nilang katulad yan. Oh, ang 421 Ghost Project ay hindi pala ganyang kalaki. Manghilig nilang mag-minimize. Ang hilig nilang magpasabog. And then pagka yung sumabog na kailangan, i-minimize nila, paliliitin nila. Saan ka naman nakakita kung talagang sinabi niya yan? Bakit? Talaga lang? Ganun ba? Bakit sila magkukuglod ng ganun? Paano naging fake si Gutesa? Di ba? Hindi makalabas si Gutesa dahil alam kong kontrolado nila kung nasan siya. Paano naging fake si Gutesa? Siya lamang kasi ang nakapagsabi na dinideliver nila ang pera kay Saldico at sa bahay ni Martin Romualdez. O, sinasabi nilang peke sapagkat pinipilit nila na yung notaryo ay peke daw. Di ba? Samantalang yung tao wala namang kinalaman kung paano pepekein ng notaryo. Basta pumunta lamang doon, nagpanotaryo. Gano'n ba kayong nabalitaan na isang tao namiki ng notaryo? Parang wala pa po. Yun ang gagamitin nila. Maitago lang. Ang gusto nilang itago. Di ba? Grabe, ano? Oo. Eh kasi parang maraming yung na-excite kasi akala natin hindi din ng gusto si Bonoan, di ba? Parang dating niloko mo ang Pangulo pagdating doon eh. Ay, salamat po Inaakala natin sa hearing na yun, doon na magkakaalaman, Oo, di ba? parang huling pagdinig na ito. Oo, nandun na si Bonoan, nandun yung Trigib, nandun si Bernardo. Pero ang lulitaw pala, yung dalawang babae. Yun nga. Di ba parang... Ako hinintay ko yung Adrian Bersamin eh. Oo. Pero ano yung ginagawa nila? Ba't ganito? Ang tao, naghihintay. Naghihintay ng resulta. Naghihintay ng katotohanan. O idinuduyan kayo eh. Sabi nga nila eh, Subibo. we're not moving forward. We're moving in circles. Paikot-ikot tayo. Di ba? Sinusubibo nga. Subibo. Oh, natsubibo na kayo. Yun na nga.